Guys, may nga po isang mapagpalang hapon sa inyo lahat. This video guys, time check nasa 4:30 siguro guys. Ano naman kami sa buong hining hapon, ang amon ginabidyohan sa inyo, barako ni guys. Ipakita naman sa inyo guys kung paano naman i-assemble ang barako. Kaya guys, ari kami sa buong kami niyon. Ako ni si Agapi Vlog, nagpatuloy sa among nga trabaho. Kaya ang amon na maupod ko ni guys, si Tumines, bro namon no. Puro ka mag-anak guys Amon nga gamay nga supervisor Arizona. Manager supervisor. Kaya guys, napakita naman sa inyo kung paano pala guys yung crankshaft yung palaging guba, yung sira, guba sa barako. Connecting rod guys. Kaya ang amin sa amon pag ubon-abon ikabit yung crankshaft at saka i-assemble ang makina, tinitesting muna namin ito guys testing natin pag may pasok sa loob yung oil. Kasi pag hindi pumapasok, sigurado sira yung barado ang linya ng mga alagdaanan ng oil. Alagyan sa aceite guys, kaya kita nyo guys, pumasok yung oil, kaya assemble natin. Kaya ang bearing guys, ito ang bearing nilagay natin, napasok na, lagyan ng dalawang lock. Yung diferensya naman guys, pag hindi mahugot ang lock ng dalawa, ang duwani, may tendency yun rin mag-stack up yung motor nyo kasi lalabas yung screw Kaya nangyari na yan dito guys sa amin. Kung sa Ilonggo natabo na diba sa amon, natabo na. Kaya ginbutangan namon ginamo kami, ginasigurado ginamon bago isira ang makina kasi kawawa yung may-ari Hindi to hindi to tansan ang binabakal sa pisa, kundi kwarta talaga. Kaya guys, talagang mabusisi. Ngayon, dalawa ang bearing, bago ang Conrad at saka lahat to binago. Kaya ang nagastos siguro guys, abot to ng 15,000. Kaya wala tayong magawa kasi lahat bago Kaya binuo namin yung makina guys, pinalitan to lahat bearing. Kaya mamaya pakita namin sa inyo kung paano din talaga mag-assemble, paano talaga magkabit. Kaya guys, muna, stop muna guys. Kaya guys, lagay na natin yung Conrad crankshaft. Kaya maganda talaga pag maganda ang pagkabagay kasi masyado madulas. Kaya guys, lagyan natin ng maker at saka itakip na natin yung pinakataklog niya. Muna sa guys, lagay ng maker hindi na masyado makapal at hindi naman masyado makapal. Kasi guys, yung barako at saka mga part ng Kawasaki, ng dating mga Kawasaki, walang krang gasket yan sa gitna. Sila ng X4. Kaya ginaya rin ng yung iwan ko lang HD3 siguro wala din. Kaya maker lang talaga ang sa gitna ng kalahati ng makina. Yan. Kaya ang siling nila nga perfect yung yan pagka-repis. Lahat dito guys pinalitan bago. Guys, yung tagagawa pala hindi ito bago, luma na. Kaya guys, yung kabilaan nalagyan na namin ng maker. Itakip na namin guys. Kaya kung saan pa isira na namon kung sa Ilonggo. Kaya nakita nyo na guys kung paano talagang magbusisi kapag trabaho. Kaya guys, itanakip na namin, talagang maganda ang pagkabagay ng machine shop guys Talagang masyado madulas. Kasi pag hindi bagay yung yung crankshaft at saka paglagay ng connecting rod, sayad yan guys. Ganyan yan guys. Parang maramdaman nyo nga may sumasabit. Ito'y wala Kaya masyadong madulas. Parang ang tanog ng makina siguro parang brand new lang. Kaya guys, continue natin. Kaya guys, sa paghigpit naman ng screw guys, yung ginagamit namin, hindi kami gumagamit ng nakalagay yung mga barina, yung electric, at saka ginagamit sa compressor yung ratchet. Ginagamit namin guys mano-mano kasi hindi to masyadong malaking screw Nasa 6mm na to guys, kaya dapat nakatansya lang, ang tsaktuhan lang ang higpit niya, hindi naman masyadong maluwag, hindi naman masyadong higpit. Kaya ito guys, yung namin ginagamit mano-mano talaga. Kaya maramdaman mo talaga ang yung higpit niya o hindi na masyado. Kaya mahirap to guys kasi pag maputol to yung bolt, gagamitan nyo ng ratchet.
Yung mga ratchet, ginagamit lang yan sa mga talagang sanay na araw-araw, ito yung ginagawa nila. Pero pag bago pa lang gumagawa ng makina, o ang ibig natin sabihin na maaral pa lang ka sa school, kaya dapat ang ano nyo, tutukan nyo, parang sa manual muna. Kasi mahirap na pag gamitan mo agad-agad ng machine eh. Kaya maraming mekaniko na puputol yung mga bolt sa mga ganyang ginagawa. Kasi natin nila, igpitan mo to na nila, natingnan na sa YouTube, ginagamit ng iba dyan, mga professional na talaga yan, ratchet at saka yung impact wrench nga di battery. Sa amin ang ginagamit namin mano-mano lang, kasi dalawa to si Tamines, Chodin pa lang to, at saka si Bro Jim at saka yung pamangkin kong isa. Kaya mahirap turuan sa natin kaagad ng paggamit ng ratchet na ginagamitan ng hangin. Kaya guys, unawain nyo. Ng oil, tinatanggal namin dito yan guys. Kasi yung pasok ng oil doon sa Conrad, masyadong manipis. Kaya yung ditong pinaka bolt dito nga parang banjo bolt niya maliit, niya alin na yung tinatanggal namin yan. Doon sa Ilonggo, ginapalos na namin guys, parang daloy ng asayte sa sulod, dasig. Kaya guys, depende naman sa may-ari. Basta pag ako mag-ubra, pinapalos ko na guys para matdugay ang tiner sa connecting rod, para hindi siya madali maguba. Kaya depende. Kaya ako hindi ko na ginadamot sa mga customer ko yung tama at saka mali. Kasi pag ang mali ang pairalin mo, ibang usapan naman yan guys. Pag masanay tayo sa mali, talagang mali lahat eh. Kaya dapat itama natin guys. Kaya God bless you. Ang gamitin yung allen na sa number 4. Kaya tanggalin to natin guys. Kita nyo guys tinatanggal natin. Maliit lang to guys. Ito na. Kaya ang daanan ng asayte dito masyadong maliit guys. Kaya wala tayong magawa. Tinanggal lang natin yan. Pag wala siya, papasok talagang oil mabilis. Kaya lahat yan yung ginagawa ko guys. Tinatanggal ko na lang guys para matulungan natin yung mga customer natin. Kaya gusto natin mapabuti. Wag tayo sa masama, kasi laging masama, walang magandang patutunguhan. Kaya guys, mag-isip-isip kayo bago kayo gumawa ng masama.